Okay, pag-usapan natin ang tagumpay sa AI. Alam nyo, may isang role na sobrang critical dito, ang AI architect. Sila yung, kumbaga, yung may hawak ng blueprint para yung lahat ng hype sa AI maging totoong business results. Tara, alamin natin kung paano. Kasi kailangan nating tandaan ang AI transformation, hindi lang yan basta pag-upgrade ng technology o pag-install ng bagong software. Malalim to eh. It's a strategic shift. Ibig sabihin, binabago nito ang buong takbo ng kumpanya. Yung mga proseso, yung kailangang skills ng mga tao, at oo, pati yung mismong kultura ng organization. So, sa ganito kalaking pagbabago, sino dapat yung nasa driver's seat? Sino ba yung kapitan ng barko? Ika nga. Siya yung sisigurado na yung AI ginagamit sa tamang paraan, hindi lang isang magastos at walang direksyong experiment. Yan yung malaking tanong sa lahat ng kumpanya ngayon. At dyan na nga, pumapasok ang AI architect. Sila yung sagot. Isipin nyo sila na parang tulay. Sa isang dulo, andun yung high-level business strategy, yung mga pangarap ng kumpanya. Sa kabilang dulo, yung technical implementation. Ang AI architect, yung nagkukonekta sa dalawang yan. Ang pinaka-goal nila, siguraduhin bawat AI solution na ginagawa ay may resulta na nasusukat habang nananatiling compliant, secure at kayang mag-scale. Okay, so para mas maintindihan natin, hatiin natin sa 4 na core domains o yung mga pangunahing responsibilidad ng isang AI architect. Una, strategic alignment. Super importante nito kasi sinisiguro nito na yung ginagawang AI project talagang tumutugon sa isang tunay na business problem. Hindi yung AI for the sake of AI, di ba? Pangalawa, solution design. Dito, tinitiyak nila na yung AI solution hindi lang to basta cool. Dapat swak din siya sa mga existing systems ng kumpanya. Then yung pangatlo, governance and compliance. Ito yung paggawa ng rules para siguradong responsable at safe yung paggamit ng AI. At panghuli, of course, scalability. In short, yung pagiging future-proof. Okay, gumagana to para sa 100 users, pero kakayanin ba nito pag 10,000 na? Yan ang sinisigurado nila. So, okay, ano ba talaga ang ginagawa nila day-to-day? Well, yung trabaho nila, end-to-end yan eh. Mula sa pinakaunang ideya hanggang sa pag-monitor kapag live na yung system. Let's take a closer look sa mga specific responsibilities nila. So nagsisimula yan sa vision and roadmap. Sila yung naglalatag ng plano, yung mapa, para sa AI journey ng buong kumpanya. Pero para sa akin, isa sa pinaka-critical dito ay yung data architecture. Kasi simple lang naman yan, di ba? Garbage in, garbage out. Kahit gaano pa kaganda yung AI model mo, kung basura yung data na ipapakain mo, basura din yung resulta. Kaya sinisiguro nilang malinis at accessible yung data. Tapos, andyan din yung integration para yung AI system nakikipag-usap sa ibang systems. At yung performance monitoring, gamit yung mga KPIs, yan yung pruweba na yung investment may ROI talaga. At para magawa nila lahat yan ng tama, hindi sila basta-basta tumatalon sa pagkod. May sinusunod silang structured na proseso. Isang malinaw na blueprint na siyang nagiging gabay ng buong organisasyon sa kanilang AI journey. At ito yung framework na yun. Pansinin nyo ha? Step 1, business goals. Napaka-importante niyan. Hindi nagsisimula sa kung anong cool na tech. Laging business muna. Pagkatapos niyan, doon pa lang gagawa ng AI strategy na naka-align sa goals. Then architecture design, tapos implementation. Pero hindi dyan natatapos. Yung last step, monitoring and optimization, ay continuous yan para sigurado yung solution epektibo pa rin kahit tumatagal na. Okay, so may blueprint ka na. Pero alam nyo, hindi sapat na may plano lang. Para maging successful talaga yung execution, may mga core principles, mga best practices na kailangang sundin. Ito yung, alam mo yun, mga sikreto para yung AI solution mo maging effective, flexible at talagang tumama sa target. Okay, una, at ulitin ko to, laging magsimula sa business outcomes. Ano bang gustong ma-achieve ng negosyo? Pangalawa, yung modular design. Ang ganda ng analogy dito parang Lego blocks lang. Pag may isang piyesang kang gustong palitan o i-improve, yung piyesa lang na yon ang gagalawin mo, hindi yung buong building. Ganyan dapat ka-flexible. Tapos, i-prioritize din ang responsible AI, yung fairness, transparency. Super importante niyan para sa trust. Siyempre, kailangan din ng collaboration sa lahat ng teams at yung paggamit sa mga established cloud AI services tulad ng Azure AI para mas mabilis at mas efficient. At ngayon, pag-usapan natin yung ultimate challenge. Okay, nakagawa ka na ng successful pilot project? Great news, diba? Pero, simula pa lang yan. Ang totoong pagsubok at yung tunay na sukatan ng galing ng isang AI architect ay kung paano niya ito i-scale para magkaroon ng impact sa buong kumpanya.
Kasi hindi sapat na may isang team lang na masaya, hindi sapat na may isang maliit na success story. Ang tunay na AI transformation, nangyayari lang yan kapag yung benefits ramdam na across the entire enterprise. So paano yan gagawin? May 4 na susi dito. Una, automation. Kailangan to kasi isipin mo, kung daan-daan na yung AI models mo, imposible nang i-manage yan ng mano-mano. Kaya kailangan automated yung deployment at monitoring. Pangalawa, standardization. Para maiwasan yung Wild West kung saan kanya-kanyang gawa yung mga team, kailangan may common frameworks at tools. Pangatlo, continuous learning. Yung mundo nagbabago, yung data nagbabago, dapat yung AI models mo natututo rin continuously para hindi sila naiiwan. At pang-apat at napakahalaga nito, user training. At itong quote na to, perfect yung pagkakasabi. You can have the most powerful technology in the world, but it's completely useless if your people don't know how to use it. Ito yung buod ng lahat. Sa huli, nasa tao pa rin yan. Part ng trabaho ng architect na i-foster yung culture of learning, yung kultura na excited yung mga tao na gamitin yung mga bagong tools, hindi yung takot sila. Alam natin, komplikado ang trabaho ng isang AI architect. Pero sa totoo lang, it's non-negotiable para sa kahit anong kumpanya na seryoso sa future nila sa AI era. Kaya ito yung iiwan namin tanong sa inyo. Sa organisasyon nyo, nagtatayo ba kayo ng mga tulay na nagkokonekta ng technology sa business value? O baka naman puro tech lang ang tinatayo nyo? Kung gusto nyo pa ng mga ganitong usapan at insights, i-follow nyo lang ang DX Labs. Maraming salamat sa pakikinig.